Magkape nga tayo mga kababayan. Ay, sarap ng kape. Ngayon na bigyan nga natin ng pananaw itong mga kaganapan sa ating bayan. Ito ay titingnan natin itong Supreme Court void Rodrigo Duterte's dismissal of ex-Deputy Ombudsman Carandang. Ito po ay noong 2018, tinanggal ito si Melchor Arthur Carandang ni Ombudsman Martires. Yung napaka-talinong ombudsman na pinalit kay Conchita Carpio Morales. Ito ay pinatanggal sa kadahilanang itong katotohanan nito, tinanggal ito, pinatanggal kay Ombudsman Martires sa kadahilanang iniimbestigahan ng Pangulo sa mga ill-gotten wealth, alleged ill-gotten wealth na isinampa ng plunder ni former Senator Trillanes. Ito ay inakyat sa Court of Appeal. At ang Court of Appeal ay kumatig kay overall Deputy Ombudsman Carandang at sinabi na ang ginawa ng Pangulong Duterte at Ombudsman Martires ay labag sa konstitusyon. Labag pala ito sa konstitusyon. Sa unang kadahilanan daw, ang Office of the Ombudsman ay independent. Independent pala ito kasi constitutional body ito. Sa kadahilanan daw sa nakaraang martial law na concentrated ang kapangyarihan ng presidente at para magkaroon ng check and balance, dapat independente ang ombudsman na di pwedeng imbestigahan ng presidente. Pangatlo, walang bahid at walang ebidensya ng korupsyon itong si Karandang. So, umapila ang Malacanang, inakyat sa Supreme Court at ito'y natalo. Natalo. At ngayon lumabas ng desisyon ang Court of Appeal noong July 2022, right 5 days after na makapanumpa itong si Pangulong Bongbong Marcos. At 5 days naman bago mag-end ang termino ng dating Pangulong Duterte. Nag-apila sa Supreme Court at nakitaan ng Supreme Court na napakadali daw itong bigyan ng desisyon sa kadahilanang mayroon na pala itong 2014 na desisyon sa ang Supreme Court en banc doctrinal. Ibig sabihin, lahat palang maestrado during that time ay nagdesisyon na ang presidente ay walang kapangyarihan na ipatanggal ang ombudsman at ang kanyang deputy. So, bakit ngayon lang na January 29, 2026 ilinabas ng Supreme Court? 8 taon ang kalipas. Ang tagal ano, sa tingin ko, parang nakakatuwang isipin dahil dinismiss ang kaso. Subalit, what if nawala si Carandang, si Deputy Ombudsman Carandang? Hindi niya na malalaman na siya pala ay walang kasalanan na puwersa lang natanggalin nitong ni Martínez, Martínez pa rin o Martínez.
ni Samuel Martires, dahil ito'y sunod-sunuran ito sa Pangulo, dating Pangulo. Kahit mali na, sumusunod pa rin. Ano bang magagawa? Ito naman kasi si Pangulong Bongbong Marcos, bakit hindi pa yan inalis si Solicitor General Minardo Guevara? Dahil siya rin ang nagpahirap sa kanya. Tingnan mo nga naman niya. Dapat kasi, inalis niya na yung mga alipores ng dating Pangulo at nagtalaga siya ng kanyang mapagkakatiwalaan sa kanyang administrasyon. Ngayon, tingnan natin ang desisyon ng Korte Suprema. Ano ba ang desisyon na ipinalabas? Ang sabi ng Korte Suprema, voiding dismissal. The Supreme Court voided the dismissal of Carandang by the office of the President, stating that the former President lacked the authority to discipline a deputy ombudsman. Yan. Ang pangalawa, independent raw ang ombudsman. The court emphasized that the office of the ombudsman is an independent constitutional body and cannot be disciplined or removed by the President. Bakit kaya ginawa yun, ano? Ito ay puwersahan talaga ang pagtanggal dito kay ex-overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang. Puwersa, samantalang nagpapatupad lang ng tamang batas. Ay di sana, marami sanang naimbestigahan ito during those time. Pero wala. Wala eh. Wala eh. At salamat naman, ito'y ang retirement benefits ni Karandang is entitled to all retirement benefits effective upon the expiration of his term and salaries for the period of his preventive suspension and dismissal, but only up to the end of his term. So, hindi na pala siya pwedeng bumalik dahil nga expired ang kanyang term. Subalit, ibibigay naman sa kanyang lahat na benepisyo. Yung kanyang sweldo mulang natanggal siya noong 2018 at hanggang 2020 na supposed to be, doon siya nag-retire. Ngayon, makatuwiran po ba ang ginawa ng Supreme Court? Sa bandang isa, sa bandang ah, sa bandang parte ng desisyon, makatuwiran. Subalit, makatuwiran ba ito para kay Karandang? Sa kadahilan ng may kasabihan nga, justice delayed is justice denied. Ngayon, sa palagay ko, nakakatuwang isipin at nakakalungkot din isipin sa kadahilan ng 8 taon, samantalang 2022, alam naman na ng Supreme Court na mali pala ang desisyon, bakit hindi pa nagdesisyon during the time? Kahit ba naman ng 2023 nagdesisyon na, di sana naman maluwag sa kalooban ito ni Overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang. Ngayon mga kababayan, ano po ang sa tingin nyo ang tama? Tama po ba ang desisyon ng Supreme Court? At tama pa ba? Tama din po ba sa banda, sa parte ni Overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang? Oo, matutuwa din siya siyempre dahil naibalik sa kanya ang nawala sa kanyang ipinagkait na naway nasanay napakinabangan niya noon pa man. Ay ngayon, ikumparahin mo naman, yung halaga ng pera noon at pera ngayon napakababa, mababa na. Yung mga gustusin noon, gasolino noon, mas mura pa kaysa kumpara ngayon. Ngayon mo ibibigay, ay dapat naman na sana noon may interest. Di po ba? Para naman fair. Subalit, aywan ko kung ano pa ang dapat tingnan dito ng ating
Korte Suprema, sana naman pinag-isipan yung maigi bago kayo naglabas ng ng dismissal order na yan. Sa kadahilanang, hustisya ang hinahanap dito. Hindi naman, ang piso noon, piso pa rin ngayon, hindi na po. Iba na po ang halaga. Kaya dapat ito'y mapag-isipan ng ating mga nanungkulan sa gobyerno. Lalo na ang Korte Suprema. Diyan lang po, mga kababayan, nagtapos ang aking opinyon sa bagay na ito. Maraming salamat po.